ang nais mong ipahayag sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Cover us with your precious holy blood, and I rebuke the work of the enemy. The all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Pray ng Panginoon. So, sa gabi pong ito, buksan po natin ang ating mga Bible o i-search po natin, no? Kung wala po kayong mga Bible, ay buksan po natin yung 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Malinaw po ba ang aking audio, mga kapatid? Amen po, Pastor. Amen. Baka binabagyo pa rin ng audio ko eh. Okay. So, 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Purihin ng Panginoon. Babasahin ko po sa Tagalog. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian, kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. The title of this message is Changed by the Test. Changed by the Test. O sa Tagalog, binago ng pagsubok. Okay, binago ng pagsubok. Alam niyo po mga kapatid, nung minemeditate ko po ito kagabi, at kanina pag-uwi, no? At I praise God, no? Sa napakadami nating mga pinagdaanan, nung una, nawala tayo sa Panginoon, negatibo ang tingin natin sa mga trials, tama? Pero, ngayon, na meron na tayong Panginoon, yung pagsubok na nangyayari, ito na yung nagbabago sa atin kung paano na natin tinitingnan siya ngayon. Tama po ba? Now, ang sabi po ni Madam Guyon, ayan, ang apoy ng pagdurusa daw ang siyang dumadalisay sa ginto ng kabanalan. Ulitin ko po, no? Ang apoy ng pagdurusa ang siyang dumadalisay sa ginto ng kabanalan. Amen? Now, mga kapatid, ang Diyos po ay may layunin sa likod ng bawat problema. Ibig sabihin, sa English, merong objective o layunin sa Tagalog. Ginagamit ng Lord, ginagamit niya ang mga nangyayari sa atin para palaguin ang ating karakter. Amen. So, ibig sabihin, lahat pala ng meron tayong nararanasang mga bigat sa buhay, instrumento pala to. Okay? Instrumento pala to ng Panginoon. Karugtong to ito kagabi, no, ni Pastora Ami. Now, sa katunayan mga kapatid, mas ginagamit po ng Diyos ang mga pangyayari kaysa sa pagbabasa natin ng Biblia. Napakarami na nating nabasang mga Bible verse. Tama? Napakarami na nating nalaman from Genesis to Revelation. Tama? Pero mas ginagamit po ng Diyos yung mga nangyayari sa ating mga buhay ngayon at nung mga nakaraan. Hindi niyo po ba napansin yun? Para ano? Para gawin tayong kawangis ni Jesucristo. Bakit? Maliwanag po ang dahilan. Humaharap tayo, humaharap ka, humaharap ang iba sa atin sa iba't ibang mga pangyayari, mga kapatid, every day, araw-araw, tama? Kahapon, daming nasalanta. Sa ngayon, nasa Taiwan, no? Hindi lang naman bagyo eh. Marami pa, maraming baha. Now, nagbabala po si Jesus Christ, no? Nagbabala si Jesus Christ nang sabi niya na magkakaroon tayo ng mga problema sa mundong ito. Totoo naman, napakarami, no? Walang sino man po sa atin, mga kapatid, ang hindi tinatablan ng sakit. Tama ba? Kahit pastor pa yan, kahit na child of God pa yan, tinatablan niya ng sakit. Okay? O di kaya ay dumaranas po ng paghihirap. Kita niyo naman si Pastor Eric, yung naranasan niya, at ng mga iba pang mga kapatiran, talagang wash out, mga gamit, lahat, talagang naging basura na lang, no? Kung papansinin niyo, no? Ibig sabihin, walang pinipili.
Walang pinipili. So, wala ring nabubuhay nang di dumadaan sa pagsubok. Tama po ba? Lahat tayo buhay. Pero wag natin isipin na, ay, hindi ko dadanasin yan. No. Lahat po tayo dadanas niyan. So, ang buhay ay isang serye ng mga problema, kapatid. Sa tuwing malalampasan mo ang isa, merong naghihintay na kasunod. Halimbawa, nalampasan ni Ate Ninya yung isang matinding pagsubok, meron na naman pong kasunod. Nalampasan ko yung ibang pagsubok, meron na naman kasunod. Lahat tayo, ganun ang nangyayari, ganun ang nagiging senaryo ng ating buhay. Tama po ba? So, hindi lahat ng pagsubok, mga kapatid, ay malaki. Pero ang lahat, mga kapatid, ay mahalaga sa prosesong inihahanda ng Diyos para lumago ka. Ulitin ko po, hindi lahat ng pagsubok ay malaki. Minsan katamtaman lang, sakto lang, no? Pero ang lahat po yan, instrumento yan ng Lord para tayo ay mag-grow. Amen? Si Peter, ang nagsabing normal lang ang magkaroon ng problema. Bakit kaya nasabi to ni Peter sa John 16:33? Ang sabi rito, ito yung verse kahapon ni Pastora Ami. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. So ginagamit po ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin para mapalapit po tayo sa Kanya. Ulitin ko po, ginagamit ni Lord yung mga pagsubok na yan para mas maging malapit tayo kay Lord. Pansinin nyo, kung wala tayong trial, happy-happy ang buhay, sigurado, hindi natin maaalala ang Panginoong Diyos. Sigurado yan. Kasi happy-happy. No? Pero once na dumating na yung problema sa buhay, baha, kalamidad, or kung ano man, natututo tayong manalangin. Nang taimtim, taimtim pa. Hindi yung pag konti lang yung problema, anong nangyayari? Salamat po, in Jesus' name, amen. Wala na yung intimacy. Wala na. Pero pansinin nyo, kapag napakalaki ng problema, napakalalim ng pinagdadaan ng problema, grabe yung pakikipag-usap natin sa Diyos. May kasama pang luhod. May kasama pang dipa. Tama po ba? Natatawa si Steve, no? Yung bunso naming anak. Kasi talagang totoo, no? Now, ang sabi sa Psalms 34:18, sulat niyo po yung mga verses, ano? Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Psalms 34:18. Ulitin ko po, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Lahat po ng mga durog o dinudurog na mga problema ng pagsubok sa buhay, malapit ang Panginoon dyan. Why? Because ang pinakamalalim mong karanasan ng pagsamba ay nangyayari sa panahong madilim ang iyong pinagdadaanan. Tama po ba? Madilim ang ating pinagdadaanan. Kapag ang puso mo'y sugatan, sabi rito, kapag iniwan ka ng taong mahalaga sa'yo, agoy, aray. Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo, o kapag sobra ang sakit na nangyari sa'yo, ito ang panahong wala ka ng ibang tatakbuhan, kundi si Lord lamang. Napanood ko kahapon sa Facebook, sa tiga Northville 4A sa Lambakin, Marilao, Bulacan. Nagpapanik attack na yung babae. Nasa pinaka-bubungan na sila. Ano ba yan? Ano ba yan? Wala pa yung rescue. Lord! Gumanon siya. Tulungan nyo kami, Lord. Nabanggit niya si Lord. Pero nung hindi bumabaha, hindi niya nababanggit yun. Kasi galing po kami doon. Talamak ang drugs doon. Talamak ang inuman doon. Grabe ang kasiyahan doon. Sa Northville na yon. Alam namin ang buhay doon. No? So, kapag tayo nagdurusa,
Natututo tayong manalangin ng tunay. Pansinin nyo, i-meditate nyo, kapag nagdudusa tayo sa buhay, nare-realize natin na grabe yung pananalangin natin sa Panginoon. Wala tayong sigla para sa mga mabababaw na panalangin. Tama? Yung mga pahapyaw lang na panalangin. Lord, salamat po Panginoon. Nakaraos po ako Panginoon. Lord, salamat in Jesus' name. Pero kapag yung talagang nagdurusa na tayo sa problema, grabe yung prayer natin. Talagang grabe yung iyak. Kasama na yung uhog sa pakikipag-usap. Amen? So, ang sabi po ni Johnny Erickson Tada, kapag puro rosas ang ating paligid, no? Pansinin natin. Imagine natin, kapag puro rosas ang ating paligid, maaaring masiyahan na tayo sa kakaunting nalalaman natin tungkol kay Jesus Christ. Sa paggagaya sa Kanya. Sa pagbigkas ng Kanya mga sinasabi at sa pagsasalita tungkol sa Kanya. Pero ang totoo, makikilala lamang natin ang tunay si Jesus kapag dumaan tayo sa paghihirap. Ang paghihirap ang siyang nagtuturo sa atin ng maraming bagay tungkol sa Diyos. Mga bagay na hindi natin matututuhan sa ibang paraan. Kasi alam naman natin kung anong pinagdaanan ni Jesus Christ. Kung gugustuhin ng Diyos, kapatid, maaari niyang ilayo ang kahit na sino mula sa kapamakan at paghihirap. Totoo, kaya niya. Kaya niyang ilayo. No? Kaya niyang ilayo. Pero bakit inaalaw ng Lord? Bakit inaalaw ng Lord? So, nailigtas na sana niya si Jose. Si Jose, mula sa pagkakabilanggo. Diba? Sana hindi rin niya pinahintulutang maihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Pwede naman niyang alisin agad si Daniel doon. Nailigtas din niya si Jeremiah mula sa pagkahulog sa balon na puno ng burak. Pwede naman niyang iahon si Jeremiah doon sa burak na yon. One click lang sa Panginoon yun. O kaya naman, sana'y hindi na niya hinayaang maranasan ni Pablo ng 3 beses ang sumakay sa mga barkong nawasak at lumubog sa dagat at nagpalutang-lutang siya. Nagpalutang-lutang siya. Pwede naman niyang alisin agad at biglang may darating na bangka. Pwede naman gawin ng Panginoon yon in one click. No? Bakit hindi nangyari? At sana'y hindi niya pinayagang maitapon ang 3 binatang Hebreo, si Shadrach, Meshach, and Abednego, sa isang naglalagablab na pugon. Pero bakit inalaw na itapon sila? Ngunit hindi niya ito ginawa. Hinayaan niyang mangyari yon, mga kapatid. Yung mga bawat pagsubok na yon, at ang resulta ay mas lalong napalapit sa kanya ang mga nilalang na dumanas ng mga iyon. Isipin po natin, salamat sa Panginoon. Kaya yung title po natin, binago ng pagsubok eh. Change the test. Kaya yung puso ng bawat isa, yung puso ng bawat kapatid na nagpapasalamat, no? I-mention ko na, lahat kayo. Atinin niya, lahat tayo. Although hindi nakikita ng bawat isa ang mga pasasalamat, quiet time sa bawat room ninyo, no? Even sa aking trabaho, no? To God be the glory. Nandoon yung pasasalamat natin. Pasasalamat, Lord. Dati, ano ba naman, Lord? Itong nararanasan ko na to. Kailan mo ba ako pagiginhawahin? Kailan mo ba pararanasin sa akin yung masaganang buhay? Anak, kapag naging masagana ka, alam mo, kakalimutan mo kasi ako eh. Basta ko yung puso mo. Yan. No? So kapag may pagsubok, napipilitan tayong umasa ha, at magtiwala sa Panginoon kaysa sa ating mga sarili. Yan ang totoo. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 1:9, akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay.
even Pablo, even Paul, no? Nagpapasalamat siya, no? Sa Panginoon. Kasi kung walang Lord, kung walang pananampalataya sa Lord, sila Paul, wala, hindi aabot sa atin ang Word of God, no? So hangga't hindi mo nararanasan ang mawala ng kakapitan, hindi mo mauunawaan siya. Siya lang talaga ang kailangan mo sa buhay na ito. Tama po ba? Alam niyo po, sabi ng iba, kailangan ko to, kailangan ko yan. Pag nawala sa akin yung trabaho na to, paano na yung pamilya ko? No, hindi po totoo yan. Pag nawala sa akin yung pera na to, no, hindi po. Pag nawala sa akin yung lahat ng mga meron na parang nagiging source natin sa bawat buhay, no? Ang nakakatakot, yung mawala ang Diyos, yung relasyon natin sa Panginoon. Yun ang nakakalungkot, no? Kaya dapat yan ang hindi natin alisin. So anumang sanhi ng iyong problema, hindi ito mangyayari ng walang pahintulot mula sa Panginoon. Ulitin ko po, anuman yung pinagdadaanan natin problema, hindi ito mangyayari ng walang pahintulot mula sa Panginoon. So ang lahat ng nangyayari sa buhay ng isang anak ng Diyos, child of God, ay sinasala ng kanyang ama. Ang lahat ng kasamaang balak gawin ni Satanas laban sa atin ay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Alam ninyo, mga kapatid, alam ni Ate Beverly, lahat ng mga kapatid dito, nangyari sa aming mag-asawa. Amen? At meron pang matindi. No? Nang nalaman namin na nung pag-uwi namin, ang dinanas ng aming mga anak, very sensitive. But praise God. Praise be to God. Inaalaw ang mga bagay na yon para mas lalo pa kaming kumapit sa Panginoon. Yung pananampalataya namin, yung pagpapatawad namin sa mga tao na kagawa ng pagkakamali. Amen? So, bakit kaya inaalaw to? Sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, ang mga aksidenteng nangyayari sa buhay mo, kapatid, ay bahagi lamang ng layunin niya para sa iyo. Kaya, dahil bawat araw ng buhay mo ay tinakda ng ating Panginoon bago ka pa man ipinanganak. Alam na niya kung ano ang mangyayari sa atin. Alam na niya kung ano yung istorya ng buhay natin at kung kailan tayo ipapanganak, kailan tayo mamamatay. Alam niya po yan. So, ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may spiritual na kabuluhan. Amen? Lahat, kapatid. Ano po ang sabi ng Romans 8:28 hanggang 29? Okay? Alam natin na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang pasya. Tinawag, tayo po yun. Ayon sa pasya ng Lord. So, ang mga nakilala niya itinalaga niya na maging kawangis at kalarawan ng kanyang anak upang maging panganay siya sa maraming magkakapatid. Tayo, we are brothers and sisters in Christ. No? Pinili niya tayo. Now, paano po natin mauunawaan itong ibig sabihin ng Romans 8:28 and 29? Hihimay-himayin po sa tulong po ng banal na Espiritu. Now, para maunawaan natin, sa lahat ng mga talata sa Biblia, marahil ito ang isa sa pinakamadalas banggitin ng wala sa lugar at madalas bigyan ng maling interpretasyon. Kaya ingat sa interpretation. Marami pong nangangaral. Yes, marami. Maraming nangangaral. Pero ingat po sa interpretasyon at deliver, no? At kung may mali po ako, pwede niyo naman po akong sabihan, no? Wala pong problema, no? So hindi ito sinasabing ang Diyos ay gumagawa upang ang lahat ng bagay ay mangyari sa iyong kagustuhan. Maliwanag na hindi ito totoo. Hindi rin nito sinasabing ang Diyos ay gumagawa upang ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magkaroon ng masayang katapusan. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Hindi rin ito totoo kasi maraming mga pangyayari sa mundo ang nagtatapos sa kalungkutan. Si Stephen namatay. Yung pinagbabato, tama po ba, Ate Beverly? Yung pinagbabato na namatay, no? Masaya ba yung naging kamatayan niya? Hindi, pinagbabato no?
So, tayo'y nabubuhay sa isang mundong makasalanan. Tama po ba? Nabubuhay tayo, no? Sa langit lamang, kapatid, nagaganap ng perpekto o perfect ang lahat ng bagay ayon sa layunin ng Diyos. Dito sa mundo, grabe ang kasalanan. Sobra ang kasalanan. Ang inihahasik ng kalaban. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinagsasabihang manalangin ng ganito. Ano yung panalangin? Sa Matthew 6:10, dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bakit kaya sinabing dumating ang kaharian mo? Alam niyo mga kapatid, kahit nawala pa tayo sa kalangitan, sa oras na ito, nabuhay pa tayo, nandito pa tayo sa mundo, pwedeng maghari at pwedeng bumaba yung kaharian, yung kingdom ng Panginoon sa puso natin. At ang sabi rito, sundin ang loob mo, kalooban ng Diyos, kalooban ng Lord, dito sa lupa para ng sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, praise God, umuulan. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, mararanasan na natin yung kalooban ng Panginoong Diyos na nangyayari ngayon sa langit. Dahil sa langit may kapayapaan, may joy, pero pwede rin nating maranasan yon kahit tayo nabubuhay hanggang ngayon. Sa paano yon? Paano yon? Upang lubusan po nating maunawaan, himay-himayin po natin yung Romans 8:28 and 29 sa tulong po ng Panginoon. Ano ba yung nakalagay doon sa verse na yon, sa salita na yon? Number 1, alam natin. Sabi doon, ano ba ibig sabihin ng alam natin? Sa panahon ng paghihirap, kapatid, ang pag-asa natin ay hindi nakabatay sa positibong pag-iisip, pangangarap o natural na optimismo o optimism. Ang pag-asa natin ay isang katiyakang nakabatay sa katotohanang kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay at iniibig niya tayo. Kaya mapapansin natin, kapag nagsalita na tayo ngayon mga kapatid, kalooban ng Diyos ang maganap. Kontrolado niya ang lahat. May gagawin ng Panginoon. Hindi niyo po ba napansin yon? Hindi katulad dati na wala pa tayong Lord, ang sinasabi natin, kaya ko yan. Ito yung gagawin ko, ito yung magaganap. Ito yung plano ko. Pero ngayon iba na, iba na. Kalooban ng Lord ang masunod, no? Number 2, tapos na yung alam natin na ang Diyos ay gumagawa, na ang Diyos ay gumagawa. So, may dakilang tagagawa ng plano para sa lahat ng bagay. Sino yung great planner ng buhay natin? Walang iba kundi ang Panginoon. Now, ang buhay mo ay hindi resulta lamang ng pagkakataon. Hindi yan resulta ng tadhana o hindi yan resulta ng swerte. Walang swerte, malas yun. Walang swerte sa Bible, kapatid. Pagpapala, blessing, no? We are blessed. Now, may dakilang plano ang Diyos, ang kasaysayan ay kwento ng Diyos. Siya ang nagkokontrol ng lahat, tayong lahat ay nagkakamali. Tama po ba? Lahat tayo nagkakamali. Kahit ako po, lahat po tayo, no? Pero ang Diyos ay hindi. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon dahil siya ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ang patuloy nating aasahan sa pagpaplano ng ating buhay, walang magiging mali basta ang Lord ang ating hinahayaan. Pero bakit kaya nagkakaroon ng pagkakamali? Baliktarin natin. Ibig sabihin, hindi talaga si Lord yung nasusunod. Tayo pa rin. Next, upang ang lahat ng bagay. Ano ibig sabihin nito? Upang ang lahat ng bagay. Ang plano ng Diyos para sa buhay mo ay sumasakop sa lahat. Yung plano ng Diyos, sakop niya lahat, no? Ng mga nangyayari sa iyo. Kabilang na dito ang iyong pagkakamali. Alam niya na magkakamali tayo. Mga kasalanan, alam niya na magkakaroon tayo ng maraming kasalanan. At mga hinanakit, alam niya na meron pa tayong hatred na itatago sa ibang tao pero hindi natin maitatago sa Panginoon. Alam niya rin, no?
yung mga dinaranas natin pagkakasakit. Alam niya rin yung mga pagkakautang natin. Alam niya rin yung sakuna na mangyayari. Alam niya rin yung paghihiwalay. Alam niya rin yung pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay. Makagagawa ng kabutihan ng Diyos kahit pa sa gitna ng pinakamasamang pangyayari, ginawa niya ito sa bundok ng Kalbaryo. Uulitin ko po, ang Panginoon natin, makagagawa pa rin ng Diyos kahit pa sa pinakamasamang pangyayari ng buhay natin. Why? Because kahit ang Panginoong Jesucristo nakagawa ng pinakamabuti sa kabila ng pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. At yun ay yung maligtas tayong lahat. Sa kabila ng pinagdadaanan ng pagsubok ng bansang Pilipinas, ng bawat isa sa atin, kayang-kayang gumawa ng pinakamabuting paraan ng Diyos sa lahat ng solusyon ng buhay natin. Tandaan natin yan, mga kapatid. Number 4 ay magkakalakip-lakip, no? Kasi hinihimay-himay natin yung Romans 8:28. So, hindi nakabukod o hiwa-hiwalay ang mga pangyayari sa buhay mo. Amen? Hindi nakabukod yan. Hindi yan hiwa-hiwalay. Sabi rito, ang mga ito'y magkakalakip at pinagsasama-samang mga detalye sa plano ng Diyos upang gawin kang kawangis ni Kristo. Pansinin niyo, may mga tanong tayo sa buhay. Bakit kaya nangyari ito? Bakit ako napunta rito? Bakit ginamit siya? Bakit ako ang ginamit? Yan. Now, para makapagluto ka ng cake, sino yung magaling magluto ng cake dito? Ate Beb, Nanay Andrea, no? Magaling ba kayo magluto ng cake? Hindi? No? Okay. So, para makapagluto ka ng cake, kailangan mong gumamit ng harina. Tama? Harina. Kumain lang daw. Marunong daw kumain ng cake si Ate Nika. Okay. So, para makagawa tayo o makapagluto tayo ng cake, kailangan mong gumamit ng harina, asin, itlog, asukal, at mantika. So kapag kinain mo ng magkakahiwalay yung mga sangkap na yan, no? Tiyak na hindi ka makasarapan. Subukan mong kainin ng hiwalay ang harina. Sige nga. Subukan mong inumin yung mantika. Sangkap yan sa cake. Subukan mong kainin yung itlog, no? Na malangsa. Yung asin, no? Kainin mo yan. Asukal. So, pero kapag, kapatid, pinagsama-sama mo yan, no? Pinagsama-sama mo yan, lahat at niluto mo, no? Sa kung ano man. Amen? Siguradong masarap ang magiging resulta. Kung ilulutuin mo yan sa oven or sa kung ano man, kapag pinagsama-sama mo yan, masarap ang magiging resulta ng cake. Ayan, may butter pa. Oh, tama. Oh, kung ano man yung sangkap na yon, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, gayon din. Kung ibibigay mo sa Diyos ang lahat ng mapapait mong karanasan, iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng kung sino man, sinaktan ka ni ganito, minura ka niya, or kung ano man ang sinabi sa iyong masasakit, no? Ng iyong mga mahal sa buhay, no? Pagsasama-samahin niya ang mga ito upang maging maganda ang kalabasan. At ano yung kalalabasan ng mga mapapait nating karanasan? Dito nabubuo yung pagpapatawad. Amen? Number 5. Tapos na tayo doon sa magkakalakip-lakip. Para sa kabutihan naman. Hindi sinasabi ng talata na ang lahat ng bagay sa buhay ay mabuti. Karamihan ng mga nangyayari sa mundo natin ay masama. Totoo naman, no? Napakasasama na nangyayari sa mundong ito. Pero mahusay po ang Diyos. Mahusay po ang Diyos sa paggawa ng kabutihan mula sa mga bagay na masama. Sa talaan ng angka ni Jesus, 4 na kababaihan ang nakalista. Sino-sino kaya itong mga babaeng ito? No? Sino-sino kaya yung mga babae sa Bible character? Banggitin ko na po. Sa talaan ng angka ni Jesus, angka ni Jesus Christ, 4 na kababaihan ang nakalista. Sino ito? Si Tamar, si Rahab,
si Ruth at Bathsheba. Tamar, Rahab, Ruth at Bathsheba. Bakit binanggit do sa angkan? Inakit ni Tamar ang kanyang biyanang lalaki upang magdalang tao siya. Tama? Si Rahab ay isang patutot o yung prostitute o yung nagbibigay ng aliw sa mga kalalakihan o yung tinatawag na bayarang babae. Imagine ha? Imagine niyo. Okay? Si Ruth naman ay hindi Hudyo. Hindi Hudyo si Ruth. At lumabag sa batas ng siya'y makipag-isang dibdib sa isang Hudyo. Labag yun. So si Bathsheba naman ay nangalunyang kasama ni David. Pumayag si Bathsheba. No? At ito ang dahilan kung bakit napatay ang asawa niyang si Urias. Now, hindi naging maganda ang mga reputasyon ng mga babaeng ito. Ganon din sa inyo. Ganon din sa akin. Ganon din sa aking asawa. Lahat tayo may mga bad. Okay? Pero ang Diyos ay gumawa ng mabuti mula sa masama. Kaya't ang apat na ito ay naging bahagi ng angkan ni Jesus. Ang layunin ng Panginoon ay higit kaysa sa ating mga suliranin, pighati o kasalanan. Kaya kung papansinin nyo, at kung papansinin natin, i-meditate natin lahat ng mga pinagdaanan. Alam natin buhay ni Ate Beverly, ng bawat isa. Diba? Pero anong ginawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin? Ito tayo ngayon. No? Nagsusunog ng kilay para mag-aral ng salita at pinapabuti niya ang ating buhay. Number 6, ng mga umiibig sa Diyos at tinawag. So ang pangakong ito ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Hindi ito para sa lahat. Sino yung mga pinangakuan? Mga anak ng Diyos. Yun lamang pong tumanggap at nananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun lamang po. Amen? Now, ayon sa kanyang layunin. Ano ang kanyang layunin? Ito ang tayo maging kawangis ng kanyang anak. Yun po yung objective ng Lord. So ang lahat ng bagay na nangyari sa iyo ay pinahihintulutan ng Panginoon upang maipatupad ang pakay na yon. Now, paano ba natin haharapin? No? Yung pagharap natin sa mga problema na tulad ni Jesus Christ. 3 lang po ito at dito na po tayo magtatapos. Amen? So ang mga pagsubok ay hindi kaagad-agad nagbubunga ng ayon sa layunin ng Panginoon. Hindi agad-agad yan. Minsan matagal, minsan inaabot ng taon, no? Yung iba ni-rape, yung iba kamag-anak ni rape, yung iba pumatay, no? Minsan tsuhin pa ang gumalaw. Hindi natin agad-agad masusolusyon yan. Kaysa mapabuti, sabi rito, maraming tao nagkakaroon ng galit sa puso. At dahil dito hindi na lumalago. Tandaan niyo mga kapatid, Kristiyano na tayo. We are the child of God. Hindi po pwede na tayo ay naglilingkod sa Panginoon tapos meron po tayong galit sa puso na tinatago. No? Hindi po tayo lalago niyan. Kasi si Satan, kapag alam niya na ikaw ay lumalago, pinapaalala niya yung mga dating nakasakit sa'yo. Yung mga dating nagbigay sa'yo ng matinding mga kapighatian. So, kinakailangan matuto tayong tumugon sa pagsubok ng katulad ni Jesus Christ. Kailangan daw po, nagre-reply tayo. Marunong tayong tumugon. No? Doon sa mga pagsubok na katulad na hindi naman tayo si Jesus Christ Yes, pero kawangis tayo ni Jesus Christ. At kung ano man yung pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo, hindi man katulad noon, hindi man same na nagbuhat ng krus, hindi man, pero marami tayong pasanin sa buhay. Number 1, alalahanin mong ang plano ng Diyos ay mabuti. Anong sabi rito? Alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa iyo. At ang kapakanan mo ang lagi niyang iniisip. See? Kapakanan lagi ng Panginoong Diyos. No? Ang iniisip para sa atin. Sinabi ng Diyos kay Jeremiah 29:11, sapagkat maganda ang balak ko para sa inyo. Ibang version ito. At hindi masama. Bibigyan ko nga kayo ng kinabukasan at pag-asa. Maganda yung plano niya sa atin.
So naiintindihan po ito ni Jose na magsalita sa kanyang mga kapatid matapos na siya ipagbili bilang o ipagbili nila bilang alipin. Alala niyo 'yon? Genesis 50:20, no? Genesis chapter 50 verse 20. Masama ang inyong ginawa sa akin, sabi niya. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon naligtas ang marami. 'Di ba nagtagutom noon, no? Saan kumuha ng pagkain ng trigo yung mga kapatid niya? 'Di ba sa Egypt? Kita niya yung mga nangyari, no? Yung kung pag pinaglakit-lakit yung mga plano na yon. Ganito rin yung naging damdamin ni Ezekias nang magkaroon siya ng makaagaw buhay na sakit. Ang hirap, sabi sa Isaiah 38:17, ang hirap na ito'y aking nababatid na tanging ako rin ang makikinabang, no? So sa tuwing pahihindian ng Diyos ang iyong hiling na bigyan niya tayo ng ginhawa, alalahanin mo, Hebrews 12:10. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Amen? Kaya napakahalagang manatili, mga kapatid, no? Napakasarap na manatili kang nakatuon sa plano ng Diyos, no? At hindi sa iyong paghihirap o problema. Ayan. So dapat po pala focus tayo sa kung ano yung gusto at plano ng Panginoon, hindi yung mga paghihirap natin, hindi yung mga problema natin, no? So sa ganitong paraan na pagtiisan ni Jesus ang hirap at habding naranasan niya sa krus, tayo hinikayat at tumulad sa kanyang halimbawa. Anong sabi ni sa Hebrews 12:2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi siya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. So once we are focusing to our Lord Jesus Christ, mga kapatid, tandaan po natin, hindi mo na mapapansin yung paghihirap, hindi mo na mapapansin yung mga problema kasi nakatingin ka na doon sa nagbibigay ng solusyon sa mga problema. Now, ipinaliwanag ni Corrie ten Boom na naghihirap sa kampo ng mga Nazi. Naranasan yon ni Corrie, no? Hindi Corrie Aquino, Corrie ten Boom, no? Nung panahon ng Nazi, no? Ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng focus. Napakatindi nga nung pag may focus ka talaga, yun lang ang talagang kumbaga doon pa lang nakatuon, no? Kapag tumingin ka sa mundo, pakinggan niyo po ito mga kapatid. Kapag tumingin ka sa mundo, mababagabag ka. Tayo, kapag tumingin ka sa sarili mo, mananamlay ka. Kapag tumingin ka kay Kristo, magpapahinga ka. Totoo naman, manood ka ng mga news. Puro negatibo, puro patayan, puro kung ano-ano kalamidad. Tapos, kapag tiningnan mo naman yung sarili mo, mananamlay ka. Ano ba yan? Naninikip na yung dibdib ko. Paano ba yung sinabi ng doktor? Like ng asawa ko ngayon, nandito sa nakikinig siya. Ano ba yung nararanasan ko? No? Nakakatamlay kaya yon. Tapos i-research mo pa yung sakit mo. Mananamlay talaga tayo niyan pag ganyan. Pero kung ang focus natin ay kay Jesus Christ na nagbibigay ng kaligtasan, nagbibigay ng solusyon, ng kagalingan, hindi mo na mapapansin na pinapagaling ka na pala ng Panginoon. Na itinatawid na pala ng Panginoon yung maghapon mo na akala mo wala kang kakainin sa araw na ito. Itinatawid ng Panginoon kung ano yung mga bagay na gastusin mo sa araw-araw. Itinatawid niya ang lahat ng suliranin na meron tayo sa buhay sa pamamagitan ng pag-focus natin sa makapangyarihan sa lahat. So ang nararamdaman natin ay bunga ng mga bagay na pinagtutuunan natin pala ng pansin. So ang sikreto ng pagkamatatag, no, ay ang alalahaning panandalian lamang ang pinagdadaanan nating pait. Yung pala yun, no? Kaya kapag
Dadaanan ko lang 'tong mga pait na 'to, no? Pero ang gantimpala ay pangwalang hanggan. So pinagtiisan ni Moises ang isang buhay na puno ng pagsubok. Si Moises, no? Hebrews 11:26, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Doon siya nakapako. Tayo kaya, saan nakapako yung paningin natin? Yan. So maging si Pablo, 2 Corinthians 4:17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. So kapag talagang tunay na talagang ang focus natin ay sa Panginoon, nagsiserve tayo sa Panginoon ng maayos, ang talagang may katapatan ng may malinis na motibo, no? Tandaan po natin, we have reward. May reward tayo sa Panginoon, no? May reward tayo sa Panginoon. So, wag mong ituon ang isip mo sa mga panandaliang bagay o pagkakataon. Manatili kang nakapokus sa katapusan, bunga, no? Romans 8:17-18. Ano yung bunga na 'yon, no? At kung tayo'y mga anak, ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo, kung magtitiis tayo, kung magtitiis tayong kasama niya, luluwalhatiin tayong kasama niya. Amen? So, ibig sabihin, talagang may pagtitiis. May pagtitiis. Number 2, magdiwang at magpasalamat. No? Tapos na po tayo sa alalahanin mong ang plano ng Diyos ay mabuti. Number 2, magdiwang at magpasalamat. Ano po ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18? Lagi kayong magpasalamat anuman ang mangyari, sapagkat yan ang nais ng Diyos para sa inyong mga na kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, kala ng iba kapag tumanggap sa Panginoon, naging Christian na, naging born again Christian na, ay talagang okay na, bed of roses. Hindi nakalimutan nila may tinik yung rosas. Nakalimutan nila may tinik. Masusugatan pa rin, no? So, paano ito mangyayari? Mapupunang sinabi ng Diyos na tayo ay magpasalamat daw. Magpasalamat po tayo, no? Sa lahat ng bagay, hindi para sa lahat ng bagay. Hindi inaasahan ng ating Panginoon na tayo magpasalamat para sa kasamaan, no? Lord, salamat nakagawa ako, no? Ng kasalanan, ng kasamaan, no? Nagpapasalamat daw tayo mga kapatid, no? Hindi inaasahan ng ating Panginoon na tayo magpasalamat para sa kasamaan, para sa kasalanan, para sa paghihirap, para sa masasakit na epekto ng mga nangyayari sa mundo natin. Sa halip, nais po ng Panginoong Diyos na pasalamatan mo siya dahil gagamitin niya ang mga problema mo para isa-isa katuparan ang layunin niya. Kaya nga, yung mga testimony ng bawat isa, that is a life testimony na talaga makakapag-encourage sa bawat nananamlay, lalo sa mga wala pang relasyon sa Panginoon. So, sabi ng Bible sa Philippians 4:4, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Mga galak. Amen. So, hindi nito sinasabing magalak dahil sa iyong pighati. Ang ganito'y pagpaparusa sa ating sarili. Dapat kang magalak sa Panginoon, ano man ang nangyayari, maaari mong ikagalak ang pag-ibig, pangangalaga, karunungan, kapangyarihan, at katapatan ng Diyos. Yun ang dapat nating ikagalak. Sinabi ni Jesus, magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyayari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Luke 6:23. Amen? So, maaari tayong magalak saka lamang sinasamahan tayo ng Panginoon sa ating paghihirap. Kaya mga kapatid, kala lang natin, hindi tayo sinasamahan ng Panginoon. Ayan, tumatahol yung aso. Ayan, praise God. Maaari tayong magalak saka lamang sinasamahan tayo ng Panginoon sa ating paghihirap. Hindi tayo naglilingkod sa isang Diyos na malayo sa atin. Amen? Na nagpapalakas lamang ng ating loob sa pamamagitan ng mga gasgas na mga salita. At pagkatapos ay panonoorin lamang tayo mula sa malayo. Sa halip ay nakikisa siya sa ating pagdurusa. Kasama natin ang Panginoon.
kahit nasa iyakan. Kasama natin ang Panginoon kahit butas ang bulsa natin. Kasama natin ang Panginoon kahit anong sitwasyon ng buhay. Ginawa ito ni Jesus nang siya ipanganak sa lupa at ginawa rin ito ng kanyang espiritu sa kalagitnaan natin ngayon. Kaya yung Holy Spirit kasama natin. Huwag natin kakalimutan yun. Siya yung nagtuturo ng mga dapat nating gawin. Hindi niya tayo iiwang nag-iisa ng ating Panginoon. And number 3, last, huwag kang susuko. Sa Bible, walang quit. Walang salitang quit sa Bible. Maging mapagtiis at matyaga, sabi rito. Sinasabi ng Bible sa James 1:3-4, yamang nalalaman na ang pagsubok na sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pababayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So, ang paghubog po ng karakter natin, mga kapatid, ay isang mabagal po na proseso. Mabagal po yan, yung karakter natin, kung paano tayo talaga matatransform, ma-change sa ating buhay. May kabagalan yan. No? Hindi yan agad. Hindi yan agad-agad. Sa tuwing iniiwasan o tinatakasan natin ang mga paghihirap sa buhay, lalo po nating pinapabagal ang proseso. Ulitin ko po. Kapag daw po tinatakasan natin yung mga paghihirap, mga pagsubok sa buhay, actually, hindi naman natin matatakasan yan eh. Lalo lang po daw tayong pinapabagal yung proseso ng ating paglago. Naaantala ang ating paglago at dumaranas tayo ng mas masaklap na uri ng pighati. Ang walang saysay na paghihirap na kasama ng pagtanggi at pag-ibig. Kapag naintindihan natin ang pangwalang hanggang kahalagahan ng paghubog sa karakter mo, magiging mas madalang ang pagdarasal mo ng dadalang ito ha. Paginhawain po ninyo ang pakiramdam ko. Hindi mo na yan, bibihira mo ng darasalin yan. At madaragdagan ang pagdarasal mo ng hubugin niyo po ako ayon sa inyong kalooban. Yan na yung magiging prayer natin. Hubugin niyo po ako ayon sa inyong kalooban, Lord. No? Kaya ang ganda nga nung kantang ikaw yung maghari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Meron pa dong part na basagin mo ako. No? So, alam mong ikaw ay unti-unting nahihinog sa Panginoon. Kapag nakikita mo na ang kamay ng Diyos ay kamay ng Diyos sa nakakalito at parang walang kabuluhang mga pangyayari sa iyong buhay. Kung naharap ka sa isang pagsubok, kapatid, ngayon, huwag kang magtanong ng bakit ako pa. Huwag daw. Marami nagtatanong yan, bakit nangyari sa akin to? Bakit namatayan ako? Bakit nawala yung ganito, yung aming ganito? No? Bakit ako nilayasan ng ganito? Bakit ako pa? No? Ang sabi rito, kundi ano po ang gusto nyong matutunan ko sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Pagkatapos nun, kapatid, ay magtiwala ka ng lubusan sa ating Panginoong Diyos at patuloy kang gumawa ng mabuti. Kailangan magtiis pa kayo. Sabi ng Hebrews 10:36, dito po tayo magtatapos. Kailangan magtiis pa kayo para magawa ninyo ang kalooban ng Diyos at upang matamo ninyo ang kanyang ipinangako. Kapatid, mga kapatid, huwag tayong susuko. Huwag kang susuko, huwag kang sumuko, sumulong ka. Usad, move forward kasama ang Panginoon. And let us pray at babanggitin ko po yung tanong na dapat nating pag-isipan sa mensaheng ito. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Father God, we thank you. Salamat o Diyos sa topic na ito na karugtong kahapon. Na tunay nga po o Diyos, binago ng pagsubok. And dati-dati, pag may pagsubok, walang bigas, mainit na ulo namin, walang pera, nandyan na nagkakagulong mag-asawa, walang pang-enroll,
walang pambayad sa bahay, tubig, kuryente. Big deal na sa amin yun. Pero salamat o Diyos, ngayon hindi na. And salamat Panginoon dahil meron kaming Diyos na umaalalay sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na nagtuturo sa amin kung ano yung dapat naming unahin. At yun ay yung panalangin. Panalangin na tulungan at patuloy na umasa sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos dahil sa mga pagsubok, binabago mo kami. Binabago mo yung puso namin. Binabago mo yung mindset namin kung paano namin re-replyan ang lahat ng mga sandamakmak at patong-patong magkabi-kabila na mga problema namin. Thank you, Lord. Thank you pa rin, Panginoon. Hindi na kami magsasalita ng bakit sa akin pa nangyari to. Hindi na kami katulad noon na magsasalita kami ng ano ba yan, puro na lang kami problema. Ngayon, salamat Panginoon. Kung ano po yung kalooban mo, yung layunin mo, yun po ang maganap sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming to you all the glory and honor. Salamat po sa mensahe. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ito po yung katanungan sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan natin. Alin ang higit na nakapagbigay ng daan, nakapagbigay daan sa ating paglago? Ulitin ko po,